Ang good looks ng isang tao ay maaring deceiving dahil ang physical appearance ay kadalasang mask ng ating tunay na karakter, intent, or substance. Karamihan sa tao ay nagre-rely sa superficial cues tulad ng physical appearance para manghusga. Pero ito ay maaaring baguhin sa pamamagitan ng styling, makeup, at ang maingat na pagpapakita ng kanilang good sides sa social media na nagiging sanhi ng maling interpretasyon. Kadalasan, ang high attraction ay maling naiuugnay sa good character, pero ito pala ay may tinatagong toxicity. Ang ganitong paniniwala ay tinatawag ding halo effect, o ang kaisipang ang attractive individuals ay automatically kinder, smarter, or more successful, na maaaring hindi totoo. Ang pagkakaroon din ng polished appearance ay posibleng disguise lamang sa tinatagong insecurity at ulterior motives ng isang tao. Sa makabagong technology sa grooming at fashion, tulad ng hair dye, makeup at filters, ito ay maaring magbigay ng significant alteration sa appearance ng isang tao na maaaring nagki-create ng false impression of health at status. Ang mga social media platform ay kadalasang nagso-showcase ng heavily curated highlights at hindi ang reality ng buhay. Ang mga appealing person o situation din ay maaaring enticing sa paningin ng iba, pero sa malapitang pagsusuri, ito ay kadalasang malayong malayo sa totoong pamumuhay ng isang individual. Habang ang mga tao ay wired na ma-recognize ang good genes, ang signal na ito ay hindi naman kasiguraduhan para malaman ang inner character ng isang stranger. Ang emotions at environmental factors ay maaaring baguhin ang perceptions natin sa attractiveness. Ang initial judgment ay kadalasang base sa stereotypes, kaysa sa malalim na pinoprosesong impormasyon. Ito ay tinatawag ding first impression bias. Mahalagang tumingin beyond sa panlabas na anyo, dahil ang tunay na halaga ay matatagpuan sa panloob kaysa sa itsura. Ang pagkakaroon nga ba ng good looks ay naging advantage kay Tiago Henrique Gomez da Rocha para maisagawa niya ang sunod-sunod na krimen sa loob ng 4 na taon na walang naghihinala sa kanya. Alamin natin kung paano nalinlang ng lalaking merong malaanghel na mukha ang kanyang mga biktima. Si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay pinanganak noong February 4, 1988 sa Goiânia na kapital ng Goiás. Ito ay isang state central sa bansang Brazil na isang urban working class neighborhoods sa syudad. Ang ina nitong si Sonia Gomez da Rocha ay nabuntis sa murang edad at inabandona ng kanyang nobyo. Ang sanggol na pinanganak na merong blonde na buhok at light color na mga mata ay napunta sa pangangalaga ng kanyang grandparents habang ang kanyang ina ay naghahanap buhay. Si Tiago ay kilala bilang tahimik at withdrawn na inilarawan ng kanyang ina bilang strange, pero hindi nito naisip na ang naturang pag-ugali ay magiging problema sa pagdaan ng panahon. Ito rin ay naimpluwensyahan ng combination ng societal neglect, family dynamics, at personal struggles sa kanyang mental health. Sa murang edad nakaranas na ito ng ilang episode ng social withdrawal, madali rin itong mairita at hirap magkaroon ng matatag na relasyon kahit sa kanyang kapamilya. Ang kanyang academic journey ay hindi naging madali dahil hirap itong mag-focus sa pag-aaral at mabilis na nawawalan ng interest. May mga naitala ring occasional behavioral issues ang batang Tiago. Sinasabing ito ay mga early signs ng underlying psychological disturbances. Sa kabuuan ng kanyang mga taon sa paaralan, iniulat na si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay kulang sa close mentorship o positive role models, mga factors na maaaring magbigay ng katatagan at gabay sa kanyang formative years. Ang kanyang mga interaction sa mga teachers at classmates ay madalas inilalarawan bilang tense or distant. Mayroon ding pagkakataon na ito ay nagpapakita ng aggressive behavior or social withdrawal. Si Tiago ay nakatapos ng primary at secondary education sa Goiânia. Muli itong nanirahan kasama ang biological mother at ang bago nitong asawa sa edad na 16. Sa kasamaang palad hindi siya nagkaroon ng magandang relasyon sa kanyang stepfather. Walang ibang detalye at documentation na nagsasabing ito ay nagkaroon ng advanced formal education o vocational training. Si Tiago ay nakapagtrabaho noong 2011 sa edad na 23 at nakatanggap din ito ng basic required training sa entry level bilang vigilante o security guard. Isa sa mga tungkulin nito ay ang magpatro sa premises, mag-monitor ng lahat ng access, at i-ensure ang safety sa commercial or residential sites. Lumipat ito ng trabaho bilang security guard sa Maternity and Children's Hospital sa Goiânia. Sa gabi, nakagawian na nitong ihatid ang mga kasamahan at ilang pasyente sa parking lot ng ospital. Sa kababalaan ang mga ito na mag-ingat
dahil may isang killer na gumagala sa Guyana. Ang binata ay inilarawan ng kanyang mga kasamahan bilang professional at walang anumang record ng irregularities sa kanyang performance, maging sa pag-ugali. Gumagamit din ang binata ng motorsiklo bilang means ng kanyang transportation, na sinasabing efficient sa pagnanavigate sa urban traffic. Ito rin ang common choice ng ilang security personnel sa Brazil. Noong October 16, 2014, bandang 2:30 ng madaling araw, habang tinatahak ni Tiago ang Avenida Parana, Block 102, Campinas Sector sa kapital, sakay ng kanyang motorsiklo. Ito ay naharang ng military police officer na nagpapatro sa naturang area. Agad na hinanap ng mga opisyal ang dokumento ng kanyang sasakyan, pero hindi ito na i-provide ng binata, dahil ito di umano ay naiwan niya sa kanilang tahanan. Nang suriin ng mga otoridad ang gamit nitong plate number sa kanilang system, doon nila nalaman na ito ay involved sa isang insidente sa kalsada at nakakabit sa maling model ng motorsiklo. Nang questionin ang binata, ito ay umamin na ang gamit nitong plaka ay hindi niya pagmamay-ari. Pinababa rin ng mga otoridad ang lalaki sa motor para masuri ang chassis number ng naturang sasakyan. Napag-alaman na ang totoo nitong plate number ay NLR 0578 na meron namang record na ninakaw. Agad na in-impound ang naturang sasakyan at dinala sa State Police Station for the Repression of Thefts and Robberies of Motor Vehicles para sumailalim sa Vehicle Appraisal Expert Examination sa request ni Lieutenant Jose Maria da Silva. Bukod sa maling plate number na nakakabit, wala namang iba pang trace ng tampering o incompatibility na nakita ang mga pulis. Ang stolen plate din ay ibinalik sa totoong may-ari. Bandang 3:40 ng kaparehong umaga, nagdesisyon ang mga pulis na ito ay arestuhin at dinala sa kanilang headquarters sa 5th District Police Station sa Goiânia. Ayon sa sinimulang investigasyon, napag-alaman na noong January 8, 2013, ninakaw ni Tiago ang license plate sa isang motorsiklo na Honda Biz 125 na nakaparada lamang sa harapan ng isang supermarket. Kinilala rin ang may-ari nito na si Celio Machado de Oliveira. Ang naturang plaka ay ginamit nito sa kanyang itim na Honda CG155. Si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay kinasuhan ayon sa Article 155 ng Brazilian Penal Code o appropriating movable property belonging to another at ayon sa Article 311 na altering the identifying mark of a vehicle. Pinatawag din ang mga biktimang si Celio Machado de Oliveira. Ganon din ang arresting officer na si Carlos Jacob Pares Santos at si Military Police Officer Marcio Geraldo da Silva bilang witness sa ginawang pag-aresto. Alinsunod na rin sa penalty law, provision of Article 394 ng Code of Criminal Procedure. Ayon kay Second Lieutenant Leandro Luis Sol, ni-recite ng arresting officer ang Article 5 ng Federal Constitution o ang Miranda Rights sa bansang Brazil sa akusado bago ito tuluyang inaresto. Napag-alaman din na si Tiago mismo ang nag-report na ang kanyang totoong plate number na NLR 0578 ay ninakaw sa kanya ng dalawang armadong lalaki noong November 21, 2012. Para naman magamit ang kanyang motor, ito ay nagdesisyon na magnakaw ng ibang plaka. Binigyan din ng pagkakataon si Tiago na matawagan ang kanyang inang si Sonia para ipaalam dito ang nangyari. Sa patuloy na pagsisiyasat sa akusado, napag-alaman na ito ay isang security guard na kumikita ng 1,200 Brazilian real o 14,000 pesos buwan-buwan. Ang 24 years old ay nag-plead ng guilty sa kanyang charges. Ito ay dinala sa Forensic Medical Institute para sumailalim sa precautionary body examination na isa sa protocol sa arrest procedures. Ang lalaki ay na-detain sa Homicide Investigation Police Station at kalaunan ay inilipat sa prison complex ng Aparecida de Goiânia. Isang araw matapos itong maaresto, si Tiago Henrique ay umamin sa pagsaksak sa ilang prostitute, ang pagbaril sa ilang homeless at pagsakal sa ilang transvestite hanggang sila ay bawian ng buhay. Inamin din nitong bago siya pumatay, umiinom muna ito ng alak para magkaroon ng lakas ng loob na isakatuparan ang mga krimen. Ang lalaki rin ay nag-confess sa pagpatay sa 39 na katao sa loob ng 4 na taong rampage sa iba't ibang lugar sa Goiânia. Ayon kay Tiago, ang craving niya sa pagpatay ay nagsimula matapos itong makaranas ng pang-aabuso mula sa isang kapitbahay sa edad na 11. Ang urge din umano ay mas naging intense kapag ito ay nakakatanggap ng rejection sa mga babaeng kanyang natitipuan habang siya ay tumatanda.
Siniwalat din ni Tiago na kahit wala siyang personal connection sa kanyang mga naging biktima, nakakaramdam siya ng matinding galit sa mga ito. Bago din umano siya pumatay, nakakaramdam siya ng pag-init ng kanyang katawan at pagbilis ng pintig ng puso, na bagay na hindi niya mapaglabanan. Matapos maisagawa ang mga krimen, wala di umano siyang nararamdamang kahit na ano, maging ang pagsisisi. Lahat din ng mga police officers na nasubaybayan ang ginawang interrogation sa lalaki ay nabigla sa coldness nito. Hindi lamang dahil sa gruesome nature ng kanyang mga krimen, kundi dahil na rin sa pag-a-identify nito ng kanyang mga biktima bilang numbers, ayon pa kay Police Commissioner Douglas Pedrosa, na siyang namuno sa interrogation process ng suspected serial killer. Malinaw din nitong natatandaan ang bawat isa sa kanyang mga krimen. Matapos umamin, ito ay nananatili sa catatonic state ng ilang minuto. Ang catatonic state ay isang neuropsychiatric syndrome characterized by severe disturbances in motor behavior na kadalasang nagreresulta sa immobility, mutism, and unresponsiveness sa kanyang paligid kahit ito ay gising. Ayon pa kay Tiago, ito ay nangyayari dahil nagbabalik ng malinaw sa kanyang alaala at ang kakaibang pakiramdam habang sinasagawa niya ang krimeng isinasalaysay. Ang krimen ni Tiago Henrique ay sinasabing nagsimula noong 2011 sa edad na 22. Sa kabuuan, si Tiago Henrique ay sinasabing nasa likod ng pagpatay sa 15 babae sa loob lamang ng 7 buwan. Ang mga krimen ay naganap sa syudad ng Goiânia na merong 1.3 million residente at 200 miles lamang ang layo sa Brasilia, na kapital ng bansang Brazil. Binigay din ni Chief Police Detective Joe Ogorski ang kanyang paniniwalang si Tiago Henrique ay isang notorious serial killer. Sa simula ito ay pumapatay randomly at sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, pero bandang huli, ito ay nakapag-establish na ng sariling pattern at mga specific target. Si Tiago Vidal ay tumayong defense attorney ni Tiago Henrique Gomez da Rocha. Iginiit din na ang confession na nakuha ng mga otoridad ay hindi totoo. Sinabi lamang di umano ito ng kanyang kliyente dahil sa matinding takot na naramdaman during aggressive interrogation. Sinubukan nitong magpatiwakal sa prison cell noong October 16, 2014 sa pamamagitan ng paglalaslas ng pulso gamit ang binasag na bumbilya. Matapos iharap ni Chief of Police Disney Aparecido sa publiko na nagdulot ng immediate outrage, agad ding inilagay ang lalaki sa suicide watch dahil sa nangyari. Napaulat din na ito ay binisita ng kanyang ina, tiyahin at 4 pang kamag-anak sa kulungan. Inilarawan naman si Tiago Henrique ng kanyang mga kamag-anak bilang tahimik na may kaunti lamang kaibigan at halos hindi lumalabas para sa mga social events paggabi. Agad na sinimulan ang investigasyon sa mga confessed crime ni Tiago Henrique. Mabusisi ring sinuri ng mga otoridad ang tinitirhan nitong bahay kasama ang ina na nasa number 15 Lot 2 Avenida Nahuel Rosa, Conjunto Vera Cruz 2 na nasa municipality ng Goiânia. Natagpuan sa bahay nito ang .38 revolver na hinihinalang murder weapon sa mga krimen, ganun din ang ilang nakaw na motorcycle plate numbers, ayon kay Police Officer Norton Ferreira. Ayon sa patuloy na investigasyon, ang armas ay nakuha nito sa hospital na pinagtatrabahuan. Para maiwasan din ang suspicion, sumulat ito sa kanyang boss at sinabing ang safe kung saan nakalagay ang kanyang weapon at mga ammunition ay nakita na lamang niyang bukas at wala ng laman. Pinaghihinalaan din si Tiago na nasa likod ng brutal na pagpatay sa isa pang hospital guard sa pamamagitan ng paggilid sa leeg. Ang ilang kasamahan sa trabaho din ay nagsimulang pagdudahan ang binata dahil sa malapit nitong pagkakahawig sa composite sketch ng serial killer na inilabas ng mga otoridad sa publiko, ngunit wala naman silang ginawa sa kanilang kuto. Ayon sa isang delegates, kung ang naturang suspicion ay nai-report agad sa mga otoridad, hindi di umano dapat tumaas ang numero ng biktima ni Tiago. Napag-alaman din na noong May 2012, ang civil police ay nakatanggap ng sulat mula sa lalaki kung saan nagre-request ito na siya ay arestuhin. Nakasaad din sa sulat nito na siya ay isang serial killer na nakapatay na ng 11 katao at kung hindi mahuhuli ng mga otoridad, siya ay patuloy na papatay ng mas marami pa. Matapos nito nagsimulang mag-focus si Tiago sa mga mas vulnerable victims tulad ng mga palaboy. Hinihinalang si Tiago rin ay nasa likod ng 90 robberies. Ito daw ay ginawa ng lalaki in an extremely calm manner, hindi tulad ng ibang criminals na madalas na binabantaan at tinatakot ang kanyang mga biktima. Karamihan din ng kanyang robbery ay nakuhanan ng security cameras.
Ang lalaki din umano ay systematic at meticulous sa mga ginawang pagnanakaw. Ang admission nito sa 16 na murders, kung saan ang ballistic ay nagmatch sa firearm na nakuha sa tahanan ng lalaki, na nag-corroborate din sa mga sugat ng mga biktima, maging sa patterns at trajectories. Ang ibinigay ni Tiago na specific locations at circumstances sa additional unsolved cases ay nakatulong sa mga pulis para ma-cross-reference ang mga physical evidence tulad ng body disposal sites at unreported ballistic remnants. Ang confessions evidentiary ay nag-reject din ng possible involvement ng accomplice at nag-i-insist ng solitary execution. Ang naturang self-attest independence ay naa-align din sa forensic traces. Wala ding secondary DNA na pinatutuhanan din ng ilang witness accounts. Noong simula ng 2013, ang mga otoridad sa Guyana ay nag-imbestiga na sa ilang unsolved shooting characterized ng consistent modus operandi. Ang assailant ay lalaking nakasakay sa isang motorsiklo, nilalapitan nito ang kanyang mga target, sisigawan ng raubo o robbery sa kawalang salitang mambabaril at aalis ng walang kinukuhang anumang gamit ng mga biktima. Naggawa rin ng compile composite sketches ang mga pulis at nag-focus sa motorcycle-related leads. Ang ballistic testing sa mga na-recover na projectiles at casing mula sa at least 12 crime scenes ay nag-reveal ng matching rifling patterns. Ito ay nagkumpirma na iisang firearm lamang ang ginamit sa mga krimen. Ang mga evidence ay nagsimulang dumami sa kalagitnaan ng 2014. Ang mga ito ay nagpatunay na ang mga killings ay kagagawa ng isang serial offender, base na rin sa patterned mobility, victim selection, at forensic consistencies, at hindi lamang simpleng random street violence. Nagsimula rin mag-cross-reference ang Civil Police Homicide Division sa mga unsolved homicide, mula pa noong 2011, sa potential connection ng mga ito kay Tiago Henrique. Ang kanyang primary motive, ayon sa mga ginawa nitong confession, ay nagmula sa isang generalized hatred, na lumitaw noong siya ay humigit kumulang 16 years old, at sa paglipas ng panahon, ito ay mas nag-intensify. Naitalang karamihan sa mga homeless na biktima ay binaril niya sa ulo habang natutulog. Ayon din kay Tiago, ang mga palaboy ay hindi na kailangan pang magdusa. Siya rin ay naniniwalang ang kanyang action ay favorable sa kanila dahil inaalis niya ang mga ito sa pangit nilang sitwasyon. Tahasan ding binanggit ni Tiago na walang masasaktan sa pagpatay niya sa mga ito. Inilarawan ng mga otoridad na ang ganitong paraan ng pagpili ng mga biktima ay bunga ng societal status at hindi random. Kinilala rin ang tinuturong unang biktima ni Tiago Henrique. Ito ay ang 16 years old na si Diego Martins Mendez. Ang krimen ay nangyari noong March 9, 2011 sa Negrao de Lima sector. Ang katawan nito ay hindi na muling natagpuan. Merong mga saksing nagsabing huling nakitang buhay si Diego, nakasama ni Tiago Henrique sa Praca da Biblia Terminal. Si Diego ay unang inimbestigahan bilang missing person na naprocess sa 7th Criminal Court at kalaunang nalipat sa 1st Criminal Court ng Guyana. Isang security guard naman ang pinatay sa saksak noong November 20, 2011. Ang krimen ay nangyari sa loob ng isang guardhouse sa Avenida Perimetral sa Pedro Abrao Industrial Zone. Ang biktima ay kinilalang si Alejandro Santos Miranda. Isa pang krimen ang nangyari bandang 11 ng gabi noong September 28, 2012 sa The Central Sector malapit sa Guyana Bus Terminal. Si Joe Carlos de Oliveira ay namatay dahil sa tinamo nitong serious injury. Ito ay hinihinalang paulit-ulit na pinukpok ng matigas na bagay sa ulo. Iniutos ni Prosecutor Mauricio Goncalves de Camargo na ilagay sa archive ang kaso dahil sa kakulangan ng conclusive elements para ma-justify ang initiation ng criminal action. Ayon naman kay Judge Cesar Coelho de Alcantara, base sa ministerial opinion at mga documents na sinumiti, ang kaso ay walang enough evidence para humantong sa trial noong July 21, 2015. Dahil sa confession, ang naturang krimen ay nai-connect sa notorious killer. Sa patuloy na investigasyon na diskubre din ng mga pulis, ang ilang homicide na sinasabing mga unang krimen ni Tiago Henrique. Isang lalaking natutulog sa sidewalk ng corner ng 3rd at 24th Street sa Central, ang natagpuang wala ng buhay noong October 11, 2012. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng baril sa kanyang ulo. Ito ay kinilalang si Valdivino Luis Ribeiro. Si Marcos Aurelio Nunez da Cruz na 34 years old ay natagpuang wala ng buhay alas 2 ng madaling araw noong November 5, 2012 sa harapan ng isang supermarket sa Coimbra sector.
Isa pang palaboy na lalaki ang natagpuang wala ng buhay sa isang bus stop sa Civic Square, malapit sa Avenida Araguaya, Central Sector, bandang 4 ng madaling araw, sa kaparehong araw. Ito ay nagtamo ng tama ng baril sa left parietal region ng kanyang utak, na dahilan ng pagkamatay nito. Ang biktima ay kinilalang si Paulo Sergio Xavier de Bastos. Isang babae ang nakitang wala ng buhay sa bakanting lote noong December 7, 2012 sa Jamil Abrahao Street sa road sector sa bayan ng Goiânia. Ang biktima ay kinilalang si Clydian Pereira de Oliveira. Ang cause of death nito ay asphyxiation o suffocation. Ang Public Prosecutor's Office sa State ng Goiás ay nagdesisyong ilagay sa archive ang kaso dahil sa kawalan ng evidence para matukoy ang perpetrator. Tumanggi naman si Judge Cesar Coelho de Alcantara sa hakbang na ito at sinumiti ang kaso sa Attorney General's Office para umusad ang investigasyon. Muling sinimulan ng Homicide Investigation Police Station ang investigasyon noong February 4, 2016 dahil ito ay posibleng connected din kay Tiago Henrique. Isang palaboy naman na kinilalang si Tiago Fernandez de Carvalho Machado ang binaril ng 2 beses sa kanyang ulo habang natutulog noong December 11, 2012. Ang lalaki ay natagpuang wala ng buhay sa harapan ng isang commercial building sa corner ng Avenida Independencia at Rua 44 sa Central. Isa pang homeless na lalaki ang nakahiga lamang sa sidewalk noong December 12, 2012 bandang alas 2 ng madaling araw, sa Avenida Minas Gerais, sa bayan ng Campinas Sector, nang ito ay lapitan ng lalaking nakamotor, at walang awang binaril sa ulo. Ang biktima ay kinilalang si Michel Luis Ferreira da Silva, 28 years old. Si Ana Rita de Lima ay naglalakad mag-isa sa kalsada nang ito ay nilapitan ng isang lalaking nakasakay sa itim na motorsiklo. Narinig pa ng mga saksi na nagsabi ang lalaki ng hold up, bago binaril ang babae, saka mabilis na umalis. Ang pamamaril ay nangyari noong December 13, 2013 sa Villa Santa Teresa na nasa kapital. Ang 15 years old na si Ana Carla Limes da Silva ay namatay noong December 15, 2013 dahil sa tama ng baril na natamo nito sa kanyang dibdib. Si Wesley Alves Guimaraes ay natagpuang wala ng buhay sa harapan ng isang tindahan sa Avenida C4 sa bayan ng Jardim America noong February 3, 2013. Ito ay nagtamo ng tama ng baril sa kanyang ulo. Kabababa lamang ni Rafael Carvalho Gonalves sa bus bandang alauna ng madaling araw noong February 16, 2013 kasama ang isang kaibigan ng ito ay lapitan ng lalaking nakamotorsiklo at nag-announce ng hold up. Pero agad nitong binaril ang lalaki at nagmamadaling umalis. Ayon sa kasama nito, pabalik na sila sa isang bar sa University Sector nang mangyari ang pagbaril sa Senador James Street, malapit sa Praca A Terminal, sa Campinas. Isang pamamaril na naman ang naganap noong June 1, 2013, sa Sao Jose Sector. Sinasabing ito ay hinold up ng isang lalaking nakasuot ng helmet habang nakasakay sa itim na motorsiklo. Nang inaabot na ni Isadora Aparecida Candida ang kanyang cellphone, ito ay hinatak ng perpetrator sa kamay, saka binaril sa kanyang likod. Agad din umanong umalis ang lalaki at sumakay sa itim na motor at hindi kinuha ang gadget na nahulog sa kalsada. Ang 15 years old na biktima ay naglalakad lamang kasama ang kanyang nobyo nang nangyari ang pag-atake. Si Edmila Ferreira Borges, 18 years old, ay nakaupo lamang sa isang bench sa corner ng Tokyo Street at Donna Carolina Street sa Joe Braz Park, kasama ang pinsan. Nang ito ay bigla na lang barilin sa ulo ng lalaking nakasakay sa itim na motorsiklo. Ang pangyayari ay naganap noong August 19, 2013, bandang 2:20 ng hapon. Isang karumaldumal na pagbaril na naman ang naganap noong January 18, 2014 sa Lorena Park Sector. Ang biktimang kinilalang si Barbara Luisa Ribeiro Costa, na 14 years old lamang, ay nakaupo sa bench habang hinihintay ang kanyang lola nang ito ay lapitan at barilin ng lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng baril sa kanyang dibdib na agad nitong kinamatay. Papunta naman sa isang bakery si Beatriz Cristina Oliveira Moura, 23 years old, nang lapitan siya ng isang lalaking sakay ng motorsiklo sa kabinaril sa dibdib. Ang krimen ay nangyari noong January 19, 2014 sa C181 Steri sa Nova Switzerland Sector. Si Arlette dos Anjos Carvalho na 16 years old ay naglalakad lamang sa Potengi Street habang may kausap sa telepono nang ito ay nilapitan ng isang lalaking nakasakay sa pulang motorsiklo at nag-announce ng robbery.
Bago pa man makapag-react ang babae, ito ay agad ng binaril ng perpetrator sa dibdib, sa kanilisan ang lugar. Ang pag-atake ay nangyari noong January 28, 2014. Isang babae naman ang binaril gamit ang .38 caliber noong February 3, 2014 sa Ciudad Jardín. Ang biktima ay kinilalang si Lilian Cici Mezquita Silva, 28 years old. Ito ay nabaril habang sinusundo ang mga anak sa paaralan. Si Mauro Ferreira Nunez, 51 years old, ay binaril sa loob ng Esquema Imagines Establishment na nasa Avenida Nedermeyer sa Villa Canaa noong February 28, 2014. Ayon sa mga saksi, isang motorsiklo ang huminto sa harapan ng tindahan at nag-announce ng robbery. Bago pa di umano makapag-react si Mauro, ito ay binaril na ng suspect sa kanyang dibdib. Isang shooting incident naman ang naganap sa loob ng Cabanas Bar and Restaurant na nasa 23rd Street sa Central Sector, bandang 1:30 ng hapon, noong February 28, 2014. Ayon sa mga witness, isang lalaki ang nang-hold up kay Denilson Ferreira de Freitas, nang akma na nitong ibibigay ang kanyang pera. Ito ay binaril ng suspect. Si Thais Pereira de Almeida, na kilalang call girl, ay nakatayo lamang sa kanyang spot nang ito ay lapitan ng lalaking nakamotorsiklo at walang ano-anong binaril sa ulo. Ang krimen ay naganap noong March 10, 2014, sa Villanueva Señora de Lourdes, sa Aparecida de Goiânia. Kasama naman ni Ana Maria Vitor Duarte, ang kanyang mga kaibigan noong March 14, 2014, sa isang sandwich shop sa corner ng T64 at S3 Street, sa Bella Vista Sector, nang isang lalaki ang bumaba sa kanyang motorsiklo habang nakasuot pa rin ng helmet. Ang lalaki ay lumapit sa grupo at binaril ang 27 years old sa dibdib. Isang babae naman ang pumasok sa isang pharmacy nang ito ay barilin ng isang lalaking nakasuot ng helmet. Ang insidente ay naganap noong April 23, 2014. Ang biktima ay kinilalang si Vanessa Oliveira Felipe, na 22 years old lamang. Isang krimen naman ang naganap bandang 9:40 ng gabi, noong May 8, 2014, sa Boteco de Mainha, sa Rua C1, sa bayan ng Jardim America. Ang biktimang kinilalang si Janaina Nicasio de Souza, 25 years old, ay nakaupo lamang kasama ang isang kaibigan, nang isang motorsiklo ang huminto, at walang sabi-sabing binaril ang babae sa dibdib. Tinamaan ang baga nito matapos tumagos ang bala sa puso ng babae, na agad niyang kinamatay. Isang krimen na naman ang nangyari noong May 8, 2014, bandang 10:30 ng gabi, sa bus stop sa Avenida T9. Si Bruna Glacial de Sousa Goncalves ay naghihintay ng bus kasama ang isang katrabaho nang isang motorsiklo ang huminto sa bangketa at inanunsyo ang robbery. Bago pa man maibigay ng babae ang kanyang gadget, ito ay binaril na ng lalaki sa dibdib. Si Carla Barbosa de Araujo ay napatay naman noong May 23, 2014 sa Southwest Sector, sa Goiânia. Ang 15 years old na biktima ay sinasabing naglalakad lamang sa kalsada kasama ang kapatid nitong babae nang lapitan ng asailan na nakasakay sa itim na motorsiklo. Si Tamara da Consicao Silva, 17 years old, ay nakaupo naman sa corner ng Rua 3 at Alameda Botafogo, sa sentro kasama ang kanyang boyfriend nang ito ay biglang barilin sa dibdib. Ang pamamaril ay nangyari noong June 15, 2014. Napagalaman din na ang biktima ay 5 buwang buntis. Si Tainara Rodriguez da Cruz ay nabaril noong June 15, 2014. Ang babae ay sinasabing nakatayo lamang sa harapan ng isang paaralan habang nakikipag-usap sa mga kaibigan ng isang motorsiklo ang dumating at nagpaputok. Ayon sa investigador, sinabihan pa di umano ng perpetrator ang ibang kasama ng biktima na tumakbo dahil sila ay pagbababarilin nito. Isang estudyante naman na nakaupo lamang sa loob ng isang restaurant ang nilapitan ng driver ng isang motorsiklo, saka walang sabi-sabing binaril ang lalaki sa dibdib at kalmadong nilisan ang lugar na parang walang nangyari. Ang karumal-dumal na pagpatay ay naganap noong June 20, 2014 sa corner ng Avenue T2 at Street C52 sa Sol Nascente Sector. Nagpapark naman ng sasakyan si Roserine Gualberto da Silva, 29 years old, sa Avenida Anhanguera, na nasa Sector 2 Funcionarios, noong July 19, 2014, bandang 10:30 ng gabi. Nang ito ay tabihan ng isang itim na motorsiklo, saka nag-announce ng hold-up. Nang akma na nitong iabot sa lalaki ang susi ng sasakyan, ito naman ay binaril ng suspect sa dibdib na agad nitong kinamatay. Ang bala ay tumagos sa katawan ni Roserine, at tumama pa sa braso ng kasamang kapatid, na nakaupo naman sa passenger seat.
Isang krimen ang naganap bandang 9:30 ng gabi, noong July 25, 2014, sa Avenida C1, sa Jardim, America. Ang biktima ay kinilalang si Diane Ferreira de Moraes, na binaril sa loob ng snack bar. Ang 22 years old na si Juliana Nubia Diaz ay napatay noong July 26, 2014. Ang babae na nagtatrabaho bilang administrative assistant ay nabaril sa kanyang lieg at dibdib habang nasa loob ng sasakyan ng kanyang nobyo nang sila ay huminto sa traffic light sa Avenue D sa west sector ng Jardim, America. Ang killer ay sinasabing nakasakay sa itim na motorsiklo at nakasuot ng helmet. Isang double murder naman ang naganap sa isang snack bar na located sa corner ng Anhanguera Avenue at 208 Street na nasa East University sector sa Goiânia bandang 8:15 ng gabi noong July 27, 2014. Ayon sa complaint, si Tiago Henrique ay dumating sa naturang establishment na merong taang baril saka pinaputukan ang dalawang taong nasa likod. Si Adelton dos Santos Farias ay napatay naman noong July 31, 2014 sa Rua Anchieta, sa road sector. Sinasabing ang lalaki ay naglalakad lamang para makipagkita sa isang kaibigan, nang ito ay lapitan ng isang lalaking nakasakay sa motorsiklo, saka sinabihan ng robbery. Ito rin ay pinadapa ng attacker, bago 2 beses na binaril, sa kanilisan ang lugar ng walang kinukuhang anumang pagmamay-ari ng biktima. Ang krimen ni Ana Lydia Gomez, na 14 years old lamang, ay naganap noong August 2, 2014, sa Cidade Jardim sector. Ang babae ay naghihintay sa bus stop nang siya ay binaril sa kanyang dibdib. Ang putok ay galing sa isang lalaking nakasakay sa itim na motorsiklo. Ito ang sinasabing huling biktima ni Tiago Henrique Gomez da Rocha. Ang indictment decision ay inisyu ni Judge Cesar Colho de Alcantara. Si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay official na sinampahan noong March 25 sa murder ni Juliana Nubia Diaz. Noong May 21, 2015 sa murder ni Tamara da Consicao Silva. Noong May 27, 2015 dahil sa hinihinalang pagpatay nito kay Arlette dos Anjos Carvalho. 9 counts of murder naman ang sinampa dito sa buwan lamang ng June 2015. Dahil sa hinihinalang ito ay nasa likod ng pagpatay kina Tainara Rodriguez da Cruz, Pedro Henrique de Paula Sauza, Ana Rita de Lima, Bruna Glacial de Sauza Goncalves, Beatriz Cristina Oliveira Mora, Mauro Ferreira Nunes, Adelton dos Santos Farias, Roserine Gualberto da Silva, at Janaina Nicasio de Sauza. 2 pang karagdagang kasong murder ang sinampa dito noong July 20 at July 30 sa murder ni Valdivino Luis Ribeiro at Alejandro Santos Miranda. Ito rin ay sinampahan ng murder noong August 25, 2015 para sa pagkamatay ni Wesley Alves Guimaraes. Noong September 2015, sinampahan din ito ng murder dahil sa hinihinalang si Tiago Henrique ay nasa likod ng pagpatay kina Paulo Sergio Xavier de Bastos, Ana Maria Vitor Duarte, Edimila Ferreira Borges, Michelle Luis Ferreira da Silva, at Denilson Ferreira de Fritas. Ang kaso naman ng pagpatay kina Matheus Henrique de Moraes at Karina dos Santos Farias ay official na sinampa noong October 9, 2015. Sinampahan din ng kasong murder si Tiago Henrique dahil sa hinihinalang pagpatay nito kina Marcos Aurelio Nunez da Cruz, Isadora Aparecida Candida, Lilian Sisi Mesquita Silva, at Ana Carla Limes da Silva. Sa utos pa rin ni Judge Cesar Colho de Alcantara. Pinangunahan naman ni Judge Abelardes Almeida Pinheiro de Lemos ang indictment decision sa krimen ni Tiago Fernandez de Carvalho Machado. Si Tiago Henrique din ay sinampahan ng murder dahil sa pagpaslang kay Rafael Carvalho Goncalves sa utos ni Judge Lorival Machado da Costa. Ang indictment decision ay ibinigay ni Judge Leonardo Fleury Corrado Diaz ng 4th Criminal Court of Aparecida de Goiânia sa murder ni Teis Pereira de Almeida. Inisyu naman ni Judge Eduardo Pio Mascarenhas ng 1st Criminal Court ng Goiânia ang indictment dahil sa hinihinalang pagpaslang ni Tiago Henrique kay Barbara Luisa Ribeiro Costa. Pinangunahan naman ni Judge Eduardo Pio Mascarenhas ang indictment sa murder case ni Ana Lydia Gomez. Si Judge Lorival Machado da Costa ng 2nd Criminal Court ng Goiânia naman ang nag-issue ng indictment para sa murder case ni Carla Barbosa de Araujo. Bago ang trial, pinag-utos ng korte na ang akusado ay sumailalim sa mental health assessment. Ayon sa forensic psychiatric evaluation na sinagawa sa Junta Medica Official do Tribunal de Justicia de Goiás, noong 2015, si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay walang anumang mental illness, pero meron itong incomplete mental development,
o substance dependency na nakakaapekto sa kakayahan nitong unawain ang mga mali niyang kinikilos. Ito rin ay na-diagnose na merong psychopathy na isang personality disorder na kinikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng persistent antisocial behavior, superficial charm, grandiosity, at profound lack of remorse or empathy sa kanyang mga biktima. Sa kabila ng psychopathy diagnosis, ang lalaki pa rin ay may pananagutan ayon sa Article 26 ng Brazil's Penal Code, kung saan sinasabing kailangan mapatunayan na ang akusado ay mayroong mental incapacity sa panahon na naganap ang mga krimen, para mabawasan ang pananagutan nito. Pero walang anumang evidence ng mental incapacity ang natagpuan na kumumpirma sa kanyang complete legal accountability. Ayon sa report na inirelease ng Medical Board of the Court of Justice mula sa State of Goiás, si Tiago ay may antisocial personality disorder. Ito ay isang sakit na nakakaapekto sa utak ng isang tao na nag-aalis ng pakiramdam ng pagsisisi at awa para sa iba. Sa pangalawa nitong mental evaluation, sinasabing ang lalaki ay imputable, ibig sabihin, siya ay ganap na may kakayahang sagutin ang kanyang mga kilos. Nakasaad din sa report ng isang psychiatrist na kahit na napatunayang merong ganoong kondisyon ang lalaki sa panahon na ginawa niya ang mga krimen, ito ay aware pa rin na ang kanyang mga ginagawa ay labag sa batas. Ito ang tuluyang nag-reject sa anumang potential insanity defense. Si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay sumailalim sa series of jury trial sa Goiânia's courts simula noong February 2016. Ang bawat confirmed homicide ay dininig separately, ayon na rin sa Brazilian law, para sa mga intentional killings. Ang unang trial ay nagresulta ng 20 years imprisonment para sa murder ng 16 years old na si Diego Martin Mendez noong 2011 na classified bilang aggravated homicide. Sumunod na dininig ng korte ang murder case ng 15 years old na si Ana Carla Limes da Silva noong March 25 na pinamunuan ni Judge Eduardo Pio Mascarenhas ng Second Criminal Chamber. Sa ilalim ng rapporteurship ni Judge Edison Miguel da Silva Jr., ang pagdinig ay naganap sa First Jury Court. Si Tiago Henrique ay napatunayang guilty sa murder noong February 16, 2016 at pinatawan ng 20 years imprisonment. Dininig din ang kaso ng pinakabatang biktima ni Tiago na si Ana Rita de Lima sa Second Criminal Chamber noong March 17, 2016 sa pangunguna ni Judge Leandro Crispin. Ang lalaki ay napatunayang guilty at sinentensyahan ng 20 years imprisonment. Hindi rin umattend sa mga pagdinig ang akusadong si Tiago Henrique. Ayon sa abogado nitong si Herrick Pereira de Souza, ang kanyang kliyente ay may sakit at nananatili sa center of the prison complex kung saan siya nakadetain. Ang pag-absent nito ay pinayagan ni Judge Jesser de Alcantara. Pero ng dalawa sa witness ng Public Prosecutor's Office ng Goiás State, ang hindi naka-attend, ang mga panayam ng mga ito ay agad na dinismiss ni Prosecutor Rodrigo Felix Bueno. Ang murder case naman ni Juliana Nubia Diaz ay sinimulang dinggin noong March 2, 2015 sa pamumuno ni Judge Eduardo Pio Mascarenhas sa ilalim ng rapporteurship ni Judge Abelardes Almeida Pinheiro de Lemos. Si Tiago ay napatunayang guilty at sinintensyahan ng 25 years imprisonment. Ang defense team ni Tiago Henrique Gomez da Rocha ay nagsumiti ng apela sa Ministerio Publico de Goiás o Public Prosecutor's Office of Goiás laban sa mga sentensyang natanggap ng lalaki. Ang mga sumunod na proceeding ay mayroong similar outcome na nagresulta ng 20 hanggang 30 years imprisonment kada murder, base sa aggravating factors nito tulad ng paggamit ng weapon at pag-target sa mga vulnerable individuals. Ayon sa argument ni Prosecutor Rodrigo Felix, hindi man lamang nabigyan ng pagkakataon ang mga biktima na ipagtanggol ang kanilang sarili. Binigyan diin din nito ang report na sinumiti ng Official Medical Board of the Judiciary of Goiás na nagpapahayag na si Tiago Henrique ay merong antisocial personality disorder, psychopathic disorder, at aware ito sa kanyang mga ginagawa maging sa consequences ng kanyang actions. Ang mga pangyayari din umano ay intentional, mula sa pagnanakaw nito ng revolver sa pinagtatrabaho ang security company, pag-scratch ng serial number, at maging ang pagre-report nito na ang naturang weapon ay nawawala. Ayon sa representative ng Ministerio Publico de Goiás, na si Prosecutor Ciro Terra Perez, ang conviction ng vigilante ay fair at necessary. Deserve din umano nitong makulong dahil paulit-ulit itong papatay kung patuloy na makakalaya. Sinabi din ng defense team, walang technical proof at walang ballistic micro-confrontation examination na ginawa dahil walang natagpo ang projectile sa pagkamatay ni Ana Rita.
Ang civil police force din umano na siyang nagsagawa ng investigasyon ay merong political connotations dahil ito ay naganap noong gabi ng 2014 elections. Meron din lines of investigation na hindi isinaalang-alang ng mga pulis tulad ng posibilidad na ito ay crime of passion o maging robbery at hindi premeditated murder. Ang desisyon ng hurado ay similar in all aspect at kinilala ang pagkakaroon ng dalawang qualifier sa krimen ng pagpatay na naging basehan ng kanilang desisyon. Sa pagtukoy ng punishment, sinuri ni Judge Jesser Coelho de Alcantara ang pananagutan, ang pag-ugali, at ang potential condition ni Tiago Henrique para unawain ang illicit nature ng kanyang ginawa na labag sa legal system ng bansa. Bago matapos ang 2018 at matapos ang 20 trials, si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay nakatanggap na ng approximately 684 years imprisonment para sa 32 murders. Idagdag pa ang additional convictions na una nitong natanggap, kaya umabot sa halos 700 years ang kaparusahang pinataw dito sa 39 killings na dininig sa simula ng taong 2020. Ang mga murder ay qualified bilang heinous crime sa ilalim ng Lee 8.072 ng taong 1990, kung saan linilimitahan ang parol sa mga repeat offender tulad ni Tiago Henrique. Kailangan muna niyang bunuin ang at least 3/5 ng individual sentence bago ito maging eligible. Noong January 2023, si Tiago Henrique ay muling humarap sa jury trial dahil sa 2014 attempted murder nito sa dalawang babae na binaril niya pero maswerteng nakaligtas. Ang naturang proceeding ay dahil sa siniwalat niyang confession. Ang pira-pirasong estruktura ng paglilitis ng Brazilian judiciary ay nakabase sa magkakasunod na krimen habang tinitiyak ang tamang proseso sa pamamagitan ng jury trial. Ito rin ay nakakuha ng scrutiny dahil sa prolonged proceedings at symbolic sentencing na walang altering effective incarceration sa ilalim ng constitutional caps ukol sa maximum imprisonment. Si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay napawalang sala naman sa murder case ni Cleidian Pereira de Oliveira, Diane Ferreira de Moraes at Joe Carlos de Oliveira dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa akusado. Dahil sa kabuang sentensyang natanggap, si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay nailagay sa record bilang isa sa world's worst serial killer. Kabilang dito ang 15 most prolific modern serial killer na pinangungunahan ni Luis Garavito, na kilala rin bilang La Bestia o The Beast. Ang Colombian ay napatunayang pumaslang ng 138 na katao. Nahigitan pa ni Tiago Henrique ang kilalang prolific serial killer sa bansang Brazil na si Pedro Rodriguez Filho. Ito ay nahatulan ng 400 years imprisonment nang napatunayang guilty sa 70 premeditated murder. Ang paraan din ng pagpatay ni Tiago Henrique ay walang naidudulot sa kanyang financial gain, maging perceived justice. Ito ay dahil lamang sa kanyang personal hatred. Sinentensyahan din si Tiago Henrique Gomez da Rocha ng 12 years and 4 months imprisonment dahil sa 2 beses nitong pagnanakaw sa isang lottery agency sa kapital. Ang pagdinig ay sinagawa sa 10th Criminal Court sa Goiânia sa pangunguna ni Judge Placidina Pires. Ang punishment ay kinumpirma unanimously sa Criminal Chamber of the Court of Justice of Goiás sa ilalim ng rapporteurship ni Judge Edson Miguel da Silva Jr. Ito rin ay napatunayang guilty sa kasong illegal possession of a weapon ni Judge Wilton Muller Salomo ng 8th Criminal Court ng Goiânia. Ang lalaki ay sinintensyahan ng 3 years imprisonment at 10 days fine dahil sa illegal possession of a firearm. Napagdesisyonan din na palitan ng custodial sentence ng 2 restrictive sentences ang parusa nito. Ang una ay ang community service at ang pangalawa ay ang pecuniary payment sa halagang 788 Brazilian real o mahigit 9,000 Philippine peso. Mula sa kanyang prison cell, nagpa-unlock din ng ilang interview si Tiago Henrique. Ayon kay Domingos Mireles na isang television reporter na nag-interview sa lalaki noong 2017, ang lalaki ay isang manipulative, controlling, extremely vain man at cold. Hindi rin ito tinitignan sa mata ang taong nag-interview sa kanya. Bago rin umano itong pumayag sa interview, madami itong hininging demands. Si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay sinimulang tawagin bilang motorcycle murderer ng media. Napag-alaman naman ni Folha de Paulo na isang newspaper reporter na ang lalaki ay merong romantic relationship sa isang magandang babae na miyembro ng Assembly of God Church na may mahabang buhok bago ito maaresto. Ang nobya nito ay sinasabing merong malaking pagkakahawig sa kanyang mga babaeng biktima. Ayon pa sa pahayag ni Folha,
kay Tiago Henrique, siya di umano ay na-move ng greater power at pinagsisisihan nito ang kanyang mga ginawang krimen. Gusto rin itong pagbayaran ang kanyang mga ginawa at humingi ng patawad sa kanyang mga nasaktan. Habang sinasabi ang mga ito, ang lalaki di umano ay nakatingin lamang sa sahig at madalas na pinuputol ang iba pang sasabihin. Iniiwasan din ng lalaki ang ilang personal questions, lalo na ang tungkol sa kanyang kabataan. Si Tiago Henrique Gomez da Rocha ay nanatili sa isolation sa Ordiner Guimares Penitentiary sa prison complex ng Aparecida de Goiânia na isang maximum security prison matapos dinggin ang lahat ng kasong nakasampa dito. Ito ay patuloy na nakakatanggap ng death threats mula sa ibang inmates na nakikita siya bilang high-risk target dahil na rin sa nature ng kanyang mga krimen laban sa mga vulnerable populations. Noong October 2024 ay nagmarka ng isang dekada nitong pagkakakulong na may enhanced security protocol tulad ng restricted movement at constant monitoring dahil sa pagtatangka nitong pagpapakamatay. Sa loob ng 10 taong pagkakakulong, walang verified formal rehabilitation programs o educational initiatives na naidokumento na ginawa ni Tiago Henrique. Ayon sa Brazilian Penal Law Caps, ang effective imprisonment term ay 30 years para sa mga conviction na ibinigay bago ang 2019 amendment ng Article 75 sa kabila ng pagkakaroon ng mahigit 600 years imprisonment. Ito ay maaring magbigay sa kanya ng potential release consideration sa 2044. Sa ilalim ng Law 7.210 o Execution Penal Law, ang isang inmate ay maaaring maging qualified sa Progressive Regime Advancement Program matapos nitong mabuno ang 40% ng kanyang kabuuang sentensya. Kung ito ay nagpapakita ng good conduct at low recidivism risk o ang pagbalik nito sa mga illegal na gawain sa pamamagitan ng mga forensic psychological assessments. Nakasaad naman ng prison records ng lalaki na wala pa rin itong pinapakitang remorse, therapeutic engagement, maging behavioral modification, na maaaring maging conflict sa statutory rehabilitation criteria. Ang killing spree ni Tiago Henrique ay nagsimula noong 2011 at nagtapos noong 2014. Kabilang dito ang 15 female sa loob lamang ng 7 month noong taong 2014. Ito ay naghatid ng widespread fear na kalaunan ay nilarawan ng local reporters bilang period of terror at sumira sa tiwala ng komunidad. Ang mga surviving relatives ng mga biktima ay nag-report ng patuloy na psychological harm na dinudulot ni Tiago Henrique sa kanila dahil sa kanilang concern sa potential early release nito sa kabila ng natanggap nitong sentensya. Naiulat din ang kagustuhan ng lalaki na sumulat ng libro tungkol sa kanyang buhay na lalong nagpasiklab ng galit ng mga naiwang pamilya ng kanyang mga biktima. Ayon kay Police Chief Eduardo Prado, tinanong di umano siya ni Tiago Henrique kung okay lamang na pumatay siya ng mga kasamang inmates at kung siya ba ay muling haharap sa trial kung ito ay mangyayari. Kailangan din umano ng very robust at more methodical control sa situation ang prison management dahil ang lalaki ay sinasabing highly dangerous. Ang notorious motorcycle murderer ay nag-confess na patuloy itong nakakaramdam ng urges na pumaslang sa kabila ng pag-amin sa 39 murders. Si Tiago Henrique Gomez da Rocha, na binansagan din bilang serial killer of Goiânia, ay responsable sa pagdudulot ng takot sa residente ng Goiás. Ito ay involved sa ilang crimes ng theft, robbery at mga gruesome murder crimes. Ang kaso nito ay naging focus ng extensive study sa psychological and forensic fields, kung saan siya ay naging focal point ng ilang discussion tungkol sa mental health, criminal motivations, at social environment sa Brazil. Ang kanyang mga aksyon ay nag-link sa complex mixture ng personal motives, psychological disturbances, at societal alienation. Ang istorya din ng buhay ni Tiago ay nanatiling relevant sa ngayon, hindi lang dahil sa heinous nature ng kanyang mga krimen, dahil na rin sa patuloy na debate tungkol sa mental health services, criminal justice reform, at societal resilience sa bansa. Ito rin ay naging touchstone sa policymakers, law enforcement official, at mental health professional na naghahangad na maiwasan ang katulad na trahedya. Patuloy pa rin na impluwensyahan ng kaso ang forensic practices at societal perception ng isang dangerous offenders. Ang kaso rin ni Tiago Henrique ay nag-i-inspire sa pag-develop ng profiling techniques na angkop sa Brazilian context na nag-i-emphasize ng kahalagahan ng integrating psychological assessment sa law enforcement strategies. Bakit nga ba karamihan ng bansa ay reactive at sinasagawa lamang ang mga kinakailangang modification sa batas at sa ilang government programs matapos maranasan ang karumalduman na krimen?
Kailan kali tayo magiging proactive para wala ng tao ang kailangan magbuwis ng buhay bago pa man maisagawa ang mga pagbabago?